At syempre, balitang karagatan pa rin tayo mga tol at lalo-lalo na usaping West Philippine Sea mga kapatid. Etong videong bibigyan natin ngayon ng reaction video and commentary ay mula kay BTV Pinas. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Lalo na kung ang usapan mga kapatid ay about sa ating soberanya o West Philippine Sea. Basahin muna natin yung title, no? China, aalisan ng karapatan. Xi Jinping, hindi ito matanggap. Malamang talagang di na matatanggap yan. So itong video natin ay mula kay BTV Pinas mga kapatid. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Eksklusibong balita, Estados Unidos at mga kaalyadong bansa pinagkaisahan ng China. In-check, nasira na ang pangalan sa international community. Kaya ang China galit na galit at gusto ng manakit. Nako! At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa mga bago ko pang video. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon, ang South China Sea ay lumitaw bilang isang arena ng estratehikong kompetisyon ng US at China. Ang mga aksyon ng China sa South China Sea kabilang ang malawak na mga aktibidad sa paggawa ng isla at base construction sa mga site na inookupa nito sa Spratly Island, pati na rin ang mga aksyon ng puwersang pandagat nito upang igiit ang mga claim ng China laban sa mga nakikipagkompetensyang claim ng mga kapitbahay sa rehiyon tulad na lamang ng Pilipinas at Vietnam. Ang mga claim na ito ng China ay nagpapatindi ng mga alalahanin sa mga tagamasid ng Estados Unidos dahil ang China ay nakakakuha ng epektibong kontrol sa South China Sea, isang lugar na may kahalagahang estratehiko, pampolitika at pang-ekonomiya sa Estados Unidos. Sila talaga yung nakakakuha ng kontrol mga tol kasi sila yung pinakamalaking bansang nandirito mga tol eh. Yung nakapalibot dyan sa karagatan na yan, sila yung pinakamalakas at sila yung pinakamalaking bansa na nandiyan dyan. Diba? Laban sa Vietnam, laban sa Pilipinas, diba? Laban sa iba pang mga bansa na nandiyan dyan. Kaya nga nung gumawa sila ng 9-dash line nila at saka yung 10-dash line nila, diba napakaraming mga bansa ang nasagasaan doon, diba? Ang dami ring parang pumalag, ang dami ring nagreklamo doon sa ginawa nila. Pero nakuha nila yung control kasi sila yung mga pinakamaraming barkong nagpapadala dyan eh. Yung mga militia vessels nila eh. Pero wag na natin pansinin yung reklamo ng ibang bansa, no? Pansinin na lang natin yung dito mismo sa ating soberanya, diba? Dito sa ating West Philippine Sea mga tol. Na patuloy nilang pinapasok, patuloy nilang sinasakop, kinukuha nila yung mga islang nandiyan, yung mga mangingisda pinapaalis nila. And sad to say mga tol, ang dami pa nilang nakukuhang kakampi mula rito sa Pilipinas. Kaya yung ginagawa nilang taktika, diba, malaking tulong para sa kanila yun eh. Yung nadi-divide nila, yung Pilipinas mismo, nahati-hati nila kasi merong pro sa kanila, merong galit sa kanila. Eh kahit na kaunti lang yung pro sa kanila, mas marami yung galit sa kanila, tagumpay pa rin yun para sa kanila mga tol eh. Kasi imbis na magkaisa, ang liit na bansa na nga lang wala pang pagkakaisa, advantages para sa kanila yon mga tol. At mga kaalyado at mga kasosyo nito, ang mga aksyon ng puwersang maritime ng China sa Senkaku Island na pinangangasiwaan ng Japan sa East China Sea ay isa pang alalahanin para sa mga tagamasid ng Estados Unidos. Ang dominasyon ng China sa mga kalapit dagat na rehiyon ng China ay labis na makakaapekto sa Estados Unidos dahil ang South China Sea, East China Sea, kasama na dito ang Yellow Sea ay maaaring maapektuhan ng malaki ang mga interes sa estratehiko, pampolitika at pang-ekonomiya ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific at iba pang lugar. Ang potensyal na layunin ng Estados Unidos para sa estratehikong kompetisyon ng Amerika at China
sa South China Sea at East China Sea ay kasama, ngunit hindi kinakailangang limitado ang pagpapatupad sa mga pangako ng Estados Unidos para sa seguridad sa West Pacific, kabilang ang mga pangako sa kasunduan sa Japan at Pilipinas upang mapanatili at mapahusay pa ang arkitektura ng seguridad na pinamumunuan ng Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko. Kabilang na nga dito ang relasyon ng seguridad ng Estados Unidos sa mga kaalyado sa kasunduan at kasosyong estado upang mapanatili ang balansing kapangyarihan pangrehiyon na pabor sa Amerika at mga kaalyado at kasosyo nito. Sabihin na natin yan yung pinaka-interest ng Amerika, di ba? Ayaw nila na yung mga nabanggit na mga teritoryong yan talagang mag-dominate na ng husto ang China kasi malaking epekto sa kanila yan mga tol. Sa totoo lang, di ba? Na-explain naman, na ipaliwanag naman dito ni BTV Pinas, hindi na natin kailangan ulitin, no? So, sabihin na lang natin, yan ang pinaka-interest nila. Pero nakikinabang din tayo mga tol kahit papano dahil nga dun sa interest nila, tumutulong sila doon sa mga maliliit na bansa na tatapakan, mga maliliit na bansa na walang magawa dahil dun sa pag-okupa o pagsakop ng China dito sa iba't ibang mga teritoryo. Like for example na lang mga tol, wag na tayo lumayo. Sa Pilipinas na lang, di ba? Tayo, nahihirapan tayo mga kapatid kahit pilit tayong nakikipagkaibigan sa China. Pero napakarami na nating na mga protest, di ba? Mga diplomatic protest. Sabi nga ni Senator Bato, di ba? Sick of tired na daw siya sa mga diplomatic protest Sabi niyang ganun So bakit tayo nagpapadala ng mga diplomatic protest kung wala tayong problema sa China, di ba? Meron talaga, mga tol. Hindi natin sila makaya kasi nga masyado silang malaki. Kahit na sinasabi ng ibang mga senator natin na paano mo sasabihin malaya ang bansa mo at mga tao nito kung aaminin mong hindi mo kayang protektahan ang iyong soberanya. Wag na nating lokohin ang sarili natin. Talagang hindi naman natin maprotektahan Hindi nga natin mapaalis yung mga China militia vessels na nagsoswarm dyan sa West Philippine Sea, di ba? So, dahil dito sa interest naman ng Amerika, kahit papano naaambunan tayo ng konting tulong, no? Hindi natin kailangan kumuha ng lakas ng loob sa kanila, mga tol. Kailangan natin ng lakas ng loob ng sarili natin. Yan ang hindi rin naiintindihan ng iba Kailangan natin ng sarili nating lakas ng loob para hindi na tayo umasa pa ng umasa sa mga mas malalakas na bansa na binibigyan tayo, naaambunan tayo ng konting tulong. Diba? So dahil doon sa doon sa interest nila mga tol, kahit papano napapakinabangan natin yun, tinutulungan nila tayo, binibigyan nila tayo ng kahit sabihin nating maliliit na barko, diba? Pero napakalaking tulong nun para sa atin. Ang pangunahing layunin ng Estados Unidos para sa US-China Strategic Competition sa South China Sea at East China Sea ay upang hikayatin ng China na wag na itong maglagay pa at maglikha ng mga base sa South China Sea. Kabilang na nga ang pagpapatigil sa pagpapadala ng military personnel, kagamitang pandigma at iba pang supply para sa konstruksyon sa naturang lugar upang permanenteng maokupa ang South China Sea. Ang labis na tinututulan ng Amerika ay ang pagsisimula ng mga aktibidad sa paggawa ng mga artificial island para sa mga base militar sa bahagi ng Scarborough Shoal, ang pagdideklara ng straight baseline sa paligid ng inaangkin nilang teritoryo. Yan, tulad niyan, di ba? Wala namang problema kung gusto nila magtayo ng isla doon na lang sa kanila. Pero ang problema kasi mga tol, yung mga inuukopan nila, yung mga inaangkin nilang teritoryo, kahit na sinasabi naman ng international law, o sa Pilipinas yan, exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Pero anong pake nila, di ba? Wala namang pakialaman China doon sa unklos na yan. Wala namang pakialam sila dyan. Ang ginagawa nila, nagtatayo pa rin sila ng mga artificial island nila, inuukupa pa rin nila yung part nitong West Philippine Sea, mga tol. Dito lang naman talaga tayo concern hindi naman tayo concerned doon sa iba di ba? Ito lang naman talaga lagi yung pinag-uusapan natin mga tol yung West Philippine Sea na patuloy nilang inaangkin, di ba? Pinapalayas nila yung mga mangingisda dyan, kinukuha nila yung mga bahura dyan. Yun ang problema. At pag-declare sa lugar bilang isang Air Defense Identification Zone sa bahagi ng South China Sea. Kaya naman tuloy-tuloy din ang ginagawang aktibidad ng Estados Unidos hindi lamang sa bahagi ng South China Sea kundi sa buong Indo-Pacific region na kung saan
ang iba't ibang bansa na kaalyado ng Amerika at kasosyo nito sa ekonomiya ay naaapektuhan din sa kalakalan sa Indo-Pacific. Kaya naman tumutulong din sa Amerika upang magbigay ng seguridad sa Indo-Pacific at upang limitahan din ang kapangyarihan ng China sa Indo-Pacific. Dahil kasi sa ginagawa ng China na pag-uukupa sa mga lugar sa Indo-Pacific ay nalilimitahan ang pagdaloy ng ekonomiya ng mga kaalyadong bansa ng Amerika dahil isa sa pangunahing daanan ng kalakalan ay ang Indo-Pacific kung saan ang China ang halos may kontrol sa naturang lugar. Dahil kung hindi mapipigilan ng China sa ginagawa nito sa rehiyon, ay madodumina nito ang rehiyon at tuluyang malilimitahan na ang akses ng Amerika at kaalyadong bansa na dumaan sa Indo-Pacific. Ngunit kahit mataas ang tensyon sa lugar dahil sa pagpapadala ng mga warship ng kaalyadong bansa ng Amerika, ay patuloy pa rin itong nakikiusap sa China at hikayatin na bawasan o tigilan na ang mga operasyon nito na naglalayong magbigay ng mataas na presyon laban sa mga lugar na sakop ng Pilipinas sa Spratly Islands. O di ba? Yung mismong Amerika nga nakikiusap pa sa China tigilan nyo na yung ginagawa nyo kasi hindi makakatulong yan. Di ba? Hindi makakatulong yan para sa kapayapaan sa mga kapitbahay nyong bansa. Di ba? Hindi makakatulong yan. Nakikiusap pa nga sa kanila Di ba? Kaso yung China talagang matigas ang ulo no? Hindi lang pala matigas ang ulo, matigas din ang mukha Upang magkaroon pa ng mas malawak na akses ang Pilipinas para sa mga mangingisda nito na mangisda sa katubigang nakapalibot sa Scarborough Shoal. Pero tila bingi ang China sa mga pakiusap ng mga kalapit na bansa, lalo na sa mga maliliit na bansa dahil talagang gustong dominahin ng China ang buong South at East China Sea. At nito nga lang mga nakaraang linggo, inilabas pa nito ang panibago nilang mapa na iginigiit na sila umano ang may-ari sa mga naturang lugar na kanilang inaangkin. Ang mapa umano ng China ay nagmula pa sa kanilang kanuno-nunuan. Subalit kung titingnan natin ay tila hindi naman. Bagkus ang ginagawa lamang nila ay unti-unting kaibiganin ang mga kalapit bansa at magpadala ng mga kalahi nito upang manirahan ng pansamantala sa naturang lugar. Pero ang totoo ay sinyalis na pala ito ng unti-unti nilang pag-uukupa sa naturang lugar at yan ay ginamit nila upang may dagdag sa mapa ang naturang lugar na pansamantala nilang tinirahan. Ang ganitong estratehiko ng China ay hindi lingid sa international community at kahit ano pa man ang paliwanag ng China at ano pa mang gagawin nila upang bumango ang kanilang pangalan ay mahirap na mangyari dahil sa kasiraan na ginawa mismo nila upang lumayo ang loob ng mga kalapit na bansa. At kasama na nga dyan ang Pilipinas na kung saan ay patuloy nilang hinaharas tuwing magdadala ito ng supply ng pagkain sa tropa natin sa West Philippine Sea. Kaya naman ang Pilipinas ay patuloy din gumagawa upang mas lalo pang paigtingin ang presensya nito sa West Philippine Sea upang maprotektahan din ang interes ng bansa na unti-unting kinukuha ng bansang China. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na to? Diba? Kung nasisira sila sa international community, walang ibang may kasalanan kundi sila rin Kung ano-ano kasi yung mga pinaggagawa nila, masyado silang ganid Hindi sila makontento dun sa napakalaking bansa nila. Hindi naman sila inalisan ng karagatan Napakalaki nga ng karagatan nila Ang problema, pati yung bakuran ng iba, pati yung sakop na ng iba, exclusive economic zone na ng mga kapitbahay niyang bansa, gusto pa rin niyang sakupin, di ba? Para siyang isang mansyon, tapos yung mga kapitbahay niya, gusto niya na rin kunin yung mga bakuran, di ba? Ano mang tatawag mo dun? Di ba kapayapaan ba ang gusto nun? Di ba pagiging ganid na yun? Di ba? Kaya nga, kung nasisira siya sa international community, wala siyang ibang dapat sisihin kundi siya. Tinawag niya pang puro kadramahan lang daw ang Pilipinas no? Kailan ba natin ni-reaction yung kahapon? Diba puro kadramahan lang daw ang Pilipinas. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka sa baba. Pwede mong ilagay ang iyong komento. Basahin natin yan mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.